So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang namin? Umabot na sa 32 ang naitalang maritime incident na kinasasangkutan ng Allison Shipping Lines mula pa noong 2019. Kaya hindi lubos maisip ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kung paano ito nabibigyan ng Safety Compliance Certificate ng Marina. Ang naturang kumpanya ang may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 kahapon sa Balok-Balok Island, Basilan, kung saan 18 ang napaulat na nasawi. Pinagpapaliwanag ng DOTR ang Marina sa mga naging aksyon nito. Lalo na at epektibo hanggang Oktubre ngayong taon ang safety compliance ng naturang shipping line. Alam niyo po, sa susunod na mga araw, maglalabas po kami ng department order. Kailangan ho yatang revisahin namin ang pulisiya ngayon. Ano ba nangyayari? Again, it's a matter of enforcement. At humingi kami ng tulong sa Philippine Coast Guard. Kung nagkukulang ang marina ng kanilang mga tao, hindi pa dapat humingi kami ng tulong sa iba para lang maipatubad natin ang tamang pulisiya. Hiningan namin ng reaksyon ang Marina ukol dito. Subalit ang tugon nila, maglalabas sila ng opisyal na pahayag. Bukod dito, humingi din ang DOTR sa Marina ng kumpletong maritime safety audit ng lahat ng sasakyang pangdagat sa bansa. Ipinag-utos na ng Pangulo ang full-blown investigation sa insidente para malaman ang totoong dahilan ng paglubog ng Ro-Ro vessel at kung sino ang may pagkukulang sa insidente. Binigyan naman ng 15 araw ang Philippine Coast Guard upang matapos ang investigasyon sa nangyari. Magde-deploy rin ang PCG ng mga technical diver upang tumulong sa search and rescue operation. Mayroon silang 16 na technical divers na nakaantabay na inaasahang darating ngayon o bukas sa lugar. Ngayong araw na to darating yung 6 na technical divers from Manila with their equipment. At dahil lumipad sila, makakapag-start sila ng technical diving bukas. Ngunit nag-prepare tayo ng 16 divers, technical divers. Yung susunod ay bukas po sila darating. Papadala din po natin yung ating remote operated vehicle, yung ROV. Isiship po natin dito para makatulong. Sa ngayon, mayroon nang nakitang oil sheen sa lugar ng pinaglubugan ng Ro-Ro vessel. Kanina, sinuspindi na ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines. The entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Nakadepende sa magiging resulta ng investigasyon kung papayagan pang bumiyahe ang mga sasakyang pangdagat ng shipping line. Ani Lopez, sisilipin nila ang mga posibleng pagkukulang ng may-ari ng barko at maging ng mga kawani ng pamahalaan na may mandato ukol dito. Titiyakin din ng DOTR na papanagutin at sasampahan ng kaukulang kaso kung mapatunayan ang kanilang pagkukulang. Sa ngayon, may 18 na ang nasawi. May 317 ang nailigtas at may 10 pang pinaghahanap. Inatasan na rin ang Marina na mag-issue ng special permit sa ibang shipping line upang punan ang mga rutang maaapektuhan sa pagkasuspinde ng Allison Shipping Line. Nakiusap din ng DOTR sa PCG na magsagawa ng libreng sakay sa ibang ruta na Allison Shipping Line lamang ang may operasyon. Wala pang inilalabas na pahayag ang Allison Shipping Line sa ngayon. Ngayong buwan, sunod-sunod ang maritime incident bukod sa MV Tricia Kirsten 3 na wala ang MV CA Amehara at tumaob ang MV Devon Bay. Lahat may naitalang nasawi. Bukod pa ang ilang insidente ng paglubog ng mga bangka, subalit nailigtas ang mga pasahero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.